Sir Kun may pupunta sa amin na MP noon na hindi armado sir, nakasibilyan sila tapos nagbubuo sila ng pag-aaral sa baryo. Tapos yung uncle ko naman sinama ako sa pag-aaral sa ibang lugar. Diyan din sir sa Western din yun. Tapos binigyan na rin ng pag-aaral sa Anong klaseng pag-aaral yun? yung MKRP tinatawag sir. Maikling kursong magsasaka, mga ganon yung sinasabi doon. Ilang din sir ilang araw din, aabot yatang 4 na araw din na nag-aaral kami. Tapos nung ang daming sinasabi sa amin, ganito yung paglalaban natin, paano natin itaguyod yung karapatan natin na mahihirap, mga ganon sinasabi sir. Tapos na kahit saan na probinsya may ganyan, sabi ng ganon. Tapos may talaga no walang ganito, tuloy-tuloy yung pag-iirap natin na mahihirap, sabi ng ganon sir. Yun. Tapos nung sinasabi ng ganon, yun, kinakausap na ako na gusto akong sumama sa kanila. Sabi ko naman, ayaw ko pa, sabi ko, kasi yung mga magulang ko, walang tumutulong sa kanila, sabi ko, kasi patay na yung tatay ko. Tapos yung kapatid ko, wala namang trabaho, sabi ko. Kasi ako yung panganay sir ako yung responsibilidad sa pamilya. Ganon. Ganito, pwede ka naman bigyan ng bigyan natin ng pagkain yung mga magulang mo. Sabi ng ganon. Matagal pa din sir bago ako sumama sa kanila. Tapos nung hindi natapos yung pag-aaral namin, inaya ako na pumunta sa bundok na itutuloy namin yung pag-aaral. Saan na lugar sa bundok? Sa sir, diyan din sa bundok namin diyan sa Mister. Sumama naman ako sir. Yun, medyo tumagal ako doon, kulang-kulang 2 linggo. Tapos nakita ko na yung mga MP doon, mga kasama ko doon na ang daming sinasabi sa akin. Kahit kami, mahirap kami naman, taga dito naman din. Dahil sumama ako dito, lagi na kami naapi, mga ganun. Sinasabi na yung mga MP na sir, yung naabutan ko na doon. Sabi ko naman, ganun ba? Sabi ko naman noon. Ikaw naman magdedesisyon, basta gusto mong sumamba. Kahit anong oras kukunin kanya ako, sabi ng ganon. Tapos sinasabi ng ganon. Kahit naman ganon sir, bumababa ako sa amin, sa baryo namin. Hindi pa ako sumama agad naman nun Nung pababa ko naman sa baryo namin, yun, ayaw ko, na bigla naman na nababalitaan yung mga tao dun sa baryo namin na impiin na ako daw. Na hindi pa naman ako pumasok. Tapos ang daming sinasabi, alam na yung mga tao dito, impiin ka na daw. Nakita ka daw na sumama sa bundok, mga ganon. Pinanindigan ko naman sir na hindi. Tapos nung aabot ng wala pang 1 buwan din, may pumunta naman doon sir na 3 katao sa amin, nag-SL. Yun, nakita na ako doon ako sumama. Ano pangalan nung nag-SL doon sir. Anong SL? Yung nagsimiligal sir, yung nagsimiligal sa baryo, ganon. Ano ang pangalan nung si Alexis, yung isa Alexis. Alias lang yun. Alias na yung pangalan na tunay, hindi ko na alam Tapos si Lay yung isa 3 babae yung pumunta dyan na nag-SL naman noon.
Tapos yun, kinausap ako noon. Anda ka na, sabi ng gano'n sa akin. Yun, nagpasya ako din, sir, na nag full time na, sumama sa kanila. Yun ang dahilan lang, sir. So, ano ang pagpasok mo sa Kilusan o sa NPA, ano ang sumunod na pangyayari nung mga time na yun? Nung pagpasok ko dyan, sir, tuloy-tuloy yung pag-aaral sa akin, sir, eh. Halimbawa, yung mga magsusulat ng pangalan, kasi ako, sir, hindi ako nag-aaral, eh. Hindi ako nag-aaralan, tapos tinuturuan ako. Tapos yung pagkikwinta, yung pagsusulat sa kuwan, matagal din, sir. Ilang buwan din, sir, na nag-aaral ako gano'n. Tapos mula naman noon, yun, binigyan ako ng ED, yung sinasabi sa patakaran sa kuwan, sir, sa MPA, yung mga, alimbawa, yung mga bawal, yun, yung ligurasyon sa militar, sabi namin, sir, yung, alimbawa, ano yung bawal, yung mga 38, nandun na yung, sir, yung binibigay sa amin, sa akin naman noon. Nung panahon na nakapasok ka na sa Kilusan, ano na yung sumunod na ginawa mo nun? Ginawa niyo? Nung konser, pagtapos ng pag-aaral, tapos nandyan na yung, sir, yung pagbibigay ng pagsasanay pang militar, yung training, sir, gano'n. Yun, sir, matagal din bago ako nakapasa ng gano'n. Yung binigyan ako ng pag-aaral ng Saang lugar, particular dito sa Tarlac, kayo nag-training yung paggamit armas? Sir. Saan ba? Diyan lang, sir, sa boundary ng yun, sir. Pangasinan, Tarlac, sa bahagi ng Duwag, Bandaron, sir. Hindi mo matandaan yung lugar? Matandaan ako naman, sir, matandaan ko yun. Yung pangalan ng lugar? Sir, yung pangalan yun, Bugkas yata, Bugkas. Taas ng Bugkas yun, sir. Hindi ko nga sila ang pangalan yun, mga bundok-bundok dun, Basta yung baba na yun, sir, Bugkas. Tapos sa taas na yun, doon kami nag-training noon. Pagkatapos ng training mo pagkatapos ng training, ano ang binigay sa yung posisyon? Nung una, sir, nagkukuhan ako noon na naging bawat buwan kasi, sir, binabalwasyon yung bawat isa sa amin. Nung pagkatapos ng training, binigyan ako ng posisyon sa pag-i-sport, sir. Pag-i-sport yung pagbibigay ng supply, sir. Halimbawa, yung ikaw yung nag-i-issue sa mga kasama mo, ano man, gamit man yan, ano man, pagkain, lahat-lahat na, sir. Tapos nung nung nag-sport ako, sir, nang abot ng isang buwan naman, evaluation naman yon. Nung pagkatapos na yon, naging vice squad leader ako. Oo. Pagkatapos ng sport, vice squad leader, so ano pang sumunod na naging position mo? Last na, sir, yung squad leader na ako, Kasi nung una, vice pa lang ako noon, vice squad leader. Tapos naging squad leader ako, sir. So, nung naging squad leader ka, ano ang lugar o area na nasasakupan mo nung panahon na yun? Diyan din, sir. Diyan lang din naman sa Western din naman noon. Pagkasabi yung mga barangay na ginawa? Halimbawa, sir, inikutan namin dyan hanggang lagpas ng tangan-tangan sa Maamot, banda noon. Balansang, Dirita, papuntang dito na, sir, papuntang Pangasinan. Pitumbayog, Pidorquines, Bigbigan, dyan na yan, sir. So naging ano ka, ilan ang naging tauhan mo nung naging squad leader ka? Yung sinabi ko kanina, sir, yung
madalas lang sa akin, yung sa squad ko, 7 lang sir, tapos minsan, nadadagdagan. So, pagka magmula nung naging squad leader ka, napa-enkwentro ka na ba sa mga military? Oo, sir. Kung pa sir, hindi pa akong squad leader noon. Naingkwento ka ako sa Sambales noon, sir. Maaari mo bang isaray-say kung paano ito nangyari? Yung sa Sambales, sir, hindi ko kasi alam yung kwan yun eh. Lugar yun, anong pangalan yung naingkwento kami doon eh. Basta, nung kasi daw, nung sila kasi sa Sambales noon, nagsinanib yung dalawang probinsya kasi sir eh. Tarlac tapos Sambales. Tapos, yung pinunta namin doon, pumunta kami lang doon na maki-training. Buong impi sa Tarlac, buong impi naman sa Sambales, magsanib-sanib doon. Tapos may malaking kwan yun sir, kampo. Tapos nandun na kasi yung kasi yung may ilulusad doon sir, pagtitraining sana yon. Yung hindi pa naka-training. Yun, tapos naingkwento kami naman doon sir. Paano ang maaari mong isalitay? Paano yung pangyayari, bakit na-enkwentro? Kasi yan, yung mga MP doon sa Sambales sir, nandun na sila. Gumawa sila ng pwesto. Tapos kami naman galing sa Tarlac, nagmumubal kami pa lang naman. Naglalakad? Oo, sir. Tapos nung nagkarating kami sa Anutong yung pangalan yung pinuntan namin sir eh. Banda naman doon na kami nag-training. Anutong eh. Tapos nung nandun na kami, may lumabas na kasama sa Sambales na nagakot ng pinansya, ipasok sa loob. Tapos, yung kapitan naman dun sa Anutong, siyang nagsabi na maraming impi doon na nagkukan, nakapisto, sabi ganun daw. Hindi ko sabi lang sa akin sir eh. Tapos mula naman ganun na may balita na na yung kapitan doon, siya yung nagsabi na may impi doon. Binawaliwala namin yon kasi yung nagakot ng pinansya, walang ulat na sila na napansin yung kapitan. Sige, labas-pasok sir eh. Kasi yung mga pagkain kailangan talaga dun kasi malaking aktibidad yun eh. Sa palagay mo, ilan ang bilang kung yung Sambales saka yung grupo ninyo galing? Nung kami lahat sir nandun, 120 kami noon. 120 kami noon. Tarlac lang yun? Hindi sir buo na yun sir. Yung buong nandun na kami. Sino yung commander niyo na galing dito sa Tarlac at yung commander sa Sambales? Yung commander doon sir, si Pipi yata pangalan, Pipi. Ka-Pipi. Sa Pepe. Oo sir. Dito naman yung... Saan siya? Tarlac, Sambales? Sambales sir yun. Siya ang Commander sir. ng Sambales. Dito naman sir, si Atong noon. commander dito sa... Oo sir. Siya yung commander namin noon. So, ilan kayo na Tarlac na nagpunta doon? Kung sir noon, kulang-kulang kami na 30 noon eh. 20 maybe kami yata sir. Kasi yung mga ibang kasama namin sa Tarlac, may naiwan pa dito eh. Nag-isil sa Tarlac City noon dito. Anong taon yun nangyari? Konsera yun eh, mga 2002. Mga 2005 yun sir eh. Nangyari sir. So, paano nangyari yung enkwentro na sinasabi mo? Konsera eh, na
pinasok kami ng mga militar doon sir sa loob ng kampo. Yung kampo kasi sir tatlong gulod yun gulod doon, gulod yun, gulod yan. Tapos sapa naman ito, dito yung daanan Tapos yung militar sir, galing dito sa baba, inassault na kami doon sa mismong kampo. Tapos yung blocking nila lang doon sa taas. So nagkapukpukan na yung sa baba, pati sa taas, pukpukan din. Mabuti nga sir na nagdalawang gulod kami lang Nung inassault na sa baba, pukpukan na yon. Hindi naman mismo nakapasok sa loob sir. Tapos may malayo pa naman bago. Tapos pumisto yung mga kasama namin doon sa harapan. Putukan na yun sir, putukan sa baba. Tapos sa taas naman, putukan din kasi nandun yung mga militar sa blocking sa kwan Hindi namin anong unit yung mga militar nung kalaban namin doon. Anong hawak mong armas nun? Kwan sir, nung awak ko nun sir doon, carbine sir, carbine. Bali, ilan ang patay sa inyo? Isa lang sir, isa lang. Ano pa ang sumunod na pangyayari na enkwentro mo magmula nung pumasok ka? Dito sa amin sir, sa Padlano na tinatawag. Anong posisyon mo na nun? Squad leader na ako sir. Maaaring isalaysay mo kung anong taktika ang ginawa mo doon. Hindi, dyan naman sir, Kahit Ilocano pa ba din? Ilocano, Tagalog? Ilocano, Tagalog na lang sir. Nung una kasi yan sir, nakapisto kami sa isang gulod lang sir yun, gulod. Anong lugar? Yan lang sa, alam mo yung tragedy ko dyan sir, si Governor, Yap. Anong pangalan? Sabihin mo na lang yung pangalan, lugar. Yan. Padlano kasi sir, Padlano ang tawag namin yun Anong nakakasakop na? San Jose sir, San Jose din. Okay. Di, mula doon sir kasi, nung nakapisto kami doon, tanghali kasi, tanghaling tapat yun nung nangyari yun. Yung sundalo sir, galing sa harapan. Tapos tersira ako sir Yung Palmira, segunda, tersira ako. Tapos yung kumakain ako noon sir kumakain ako Kasi nung biglang pumutok yung Palmira, sabi may kaaway sa harapan, gano'n. Yung segunda, nag-maintain lang sir. Tapos ako naman, pinakawa ko yung mataas na bahagi naman sa gulod naman yung tawang ko doon kami pumisto. Hanggang nakiupakan yung Palmira sir, nakiintapay kami lang naman doon. Nung kasi kung naman yun saglit lang naman yun sir Tapos nung nag-withdraw na yung segunda, pina-withdraw ko yung Palmira, nag-withdraw din sir. Tapos yung tersera yung naiwan. Siya yung nakiputukan naman doon ng konti. Konti lang na, mga ilang putok lang. Pangkon lang yung pangtakot lang sir dahil yung mga kasama namin umaatras nga Nung tumawag na yung CO namin na baklas na kami doon, bumaklas na kami sir, matras na kami. Tapos doon, may natamaan na masa, kasi may bahay doon na isa na yung bahay yun, barkada na yung uncle ko din, yung tumama sa